Isang malugod na araw, Sir Casper. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Erwina. Taga-Capiz po ako. Ngunit sa kasalukuyan po ay dito na ako naninirahan sa Maynila. Ang aking kwentong ibabahagi sa inyo ay isa sa mga karanasan ko patungkol sa mga kababalaghan at hindi ko lubos pinapaniwalaan noon. Nangyari ito taong 2001, buwan ng Abril noon, nang mapagpasyan kong umuwi sa probinsya namin para magbakasyon. Bali kaunting paliwanag ko lang sa bahay na tinitirhan namin sa baryo Mga Kaaswang. Simple lamang ang pamumuhay namin. Magbubukid lang ang aking ama. At ang aking ina naman ay may pinagkakaabalahang maliit na tindahan sa harap ng aming munting bahay. Yari naman sa bato ang bahay namin. Gawa ng tinulungan naman ng aking ama ni Tio Baroy na maging maayos ang bahay. At binigyan niya rin ng konting pera. Tay, pwede ho ba kaming sumama ng kapatid ko sa bukid? Tanong ko nang minsang makita ko ang aking amang naghahanda ng mga kagamitan pang bukid. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, sanay ako sa gawaing bukid. Dahil iyon ang kinalakihan naming magkapatid. Natigil lang akong magpupunta sa bundok noong kunin ako ng kapatid ni tatay na si Tio Baroy para pag-aralin sa Maynila. Medyo nakaluwag-luwag kasi ito sa buhay. Nung una ay ayaw kaming payagan ni tatay na sumama sa kanyang umakyat ng bundok. Pero dahil sa pagpupumilit ko ay napapayag ko na nga siya. Tuwang-tuwa naman kaming magkapatid dahil sa wakas ay makakaakyat na uli ako sa bundok. Sakto kasing maraming bunga ng mga prutas na tinatanim ni tatay sa bukid. Kaya naman gustong-gusto kong pumunta roon. Sumama na rin ang aking ina at ang dalawa ko pang kapatid. Kaya naman ang saya-saya namin noong naglakad na kami papunta sa bukid. Ngayon lang ulit tayo nagsama-samang pumunta ng bundok. Panimulang wika ng aking ina. Oo nga po, Nay. Ilang buwan din kasi akong hindi nakauwi. Masayang tugon ko. Buti nga at pinayagan ka ni Tiyong Baroy na magbakasyon habang wala pang pasok, ate. Wika naman ng kapatid kong si Benjo. Tumango ako at sinabing wala namang problema kay Tio Baroy kung uuwi ako tuwing bakasyon. Wala rin kasi siya sa bahay dahil marami siyang mga negosyong inaasikaso. Kaya naman tanging ang kasambahay lang na si Ate Simang at Ate Sally ang kasama ko palagi. Paano ba naman kasi? Tumandang binata na lang yung kapatid kong si Baroy. Hindi na nag-asawa pa. Wika naman ng aking ama. Wala na kasing ginawa kundi ang magpayaman ng magpayaman. Kaya ayon, napag-iwanan na ng panahon. Dagdag niya pang saad at napapabuntong hininga. Sumabat naman ang aking ina at sinaway niya si tatay at nagsabing may matinding dahilan ang tiyuhin ko. Kaya hindi na siya nakapag-asawa pa at tuluyan ang napag-iwanan ng panahon. Kuryosidad namang tinanong ko si nanay kung ano ang dahilan ni Tio Baroy. Bakit hindi na siya nakapag-asawa? Gayong kung tutuusin ay may kaya naman siya sa buhay. Hindi na siya mahihirapan pa kung sakaling makapag-asawa siya dahil kayang-kaya niyang buhayin ang magiging pamilya niya. Bumuntong hininga ang aking ama at nagwikang huwag ko na raw alamin kung ano ang dahilan. Umismid ako at tinanong si tatay kung bakit dapat hindi ko na alamin. Ay naku, Erwina, huwag mo nang alamin. At huwag na nating pag-usapan ng tungkol dyan. Wika na lamang ng aking ama. Iniba na nga ng aking ina ang usapan at hindi na muli pang napag-usapan namin ang tungkol sa tiyuhin kong matandang binata. Makaraan lang ang ilang minutong paglalakad ay paakyat na ng bundok.
Sa di sinasadya ay may natanaw akong lalaking naglalakad rin na nakasunod sa amin paakyat mula sa di kalayuan. Saglit akong napatitig at kumunot ang aking noo dahil sa halos lahat ng mga taong umaakyat ng bundok ay kilala ko noon. Gawa ng palagi akong sumasama dati sa aking inang umaakyat ng bundok kasama ang aking ama. Kaya naman halos lahat ng pagmamay-ari ng lupang madadaanan namin ay kilala ko na. Isa pa, kung minsan ay nakakausap at nakakakwentuhan ni tatay ang mga taong naninirahan sa bundok. Kaya naman gayon na lamang ang pagtataka ko na itanong sa aking isipan kung sino ang lalaking kasunod namin. Ngayon ko lang kasi siya nakita at kung pagbabasihan ko ang itsura at kasuotan niya ay mukha siyang yayamanin. O nga pala, alam niyo bang may mga pamangking dumating si Paring Isko? Galing Maynila ang mga yon. Pumunta sila dito para magbakasyon. Rinig kong wika ng aking ama. Nauna siyang maglakad sa aming lahat kaya napatingin ako sa aking ama. Talaga po? Sambit ko. Tumangaw siya at sinabi niyang sa pagkakaalam niya raw ay mga binatang pamangkin ng kumpare niyang si Isko. Habang nagsasalita ang aking ama ay natanaw kong patuloy pa rin na nakasunod sa amin ang binata. Pero nasa may kalayuan ito ng bahagya. Kaya naman hindi ito masyadong mapapansin kung hindi talaga paglalaanan ng tingin. Sumagi sa aking isipang baka isa iyon sa mga pamangkin ni Mang Isko. Kaya naman hindi ko na lamang binigyan ng pansin ang binata at nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Makaraan ang ilang sandali kahit anong pilit kong mawaglit sa aking isipan ng binata at huwag itong lingunin. Tila ba may kung anong pumapasok sa aking isipan at natutokso akong lingunin muli ang binata. Hindi nga katagalan ay panaka-naka kong sinisipat ang binata para tignan ito. Hindi ko kasi may iwasang mapatitig sa makisig nitong katawan at napakagwapong muka. Hindi bagay sa kanya ang umakyat ang bundok dahil parang Manila boy lang ang datingan niya. Maya-maya pa sa hindi inaasahan mga kaaswang ay nagtagpo ang paningin naming dalawa. Mabilis na kumabog ang dibdib ko at pakiwari ko ay namula ang magkabilang pisngi ko. Lalo na noong makita kong ngumiti sa akin ang binata. Anong nangyari sa akin? Bakit bigla akong kinabahan ng ganito? Tanong ko sa aking isipan at tila natataranta. Napahawak ako sa dibdib at kaagad na iniwas ko ang paningin sa binata at dire-diretso na lamang ang paglalakad. Dahil sa pagtaranta ko, Sir Caspar, ay hindi ko na malayang may natapakan pala akong nakausling bato. Ako ang pinakahuli sa aming naglakad kung kaya't hindi napansin ng mga magulang ko ang panandalian kong paghinto dahil sa sakit na nararamdaman ng matapakan ko ang nakausling bato. Anak naman ng tiiting talaga oh. Ang sakit. Wika ko sa sarili at saglit na tinignan ang paa kong nakaapak ng matulis na bato. Matapos kong tignan ang aking paa ay bahagya akong napaismid nang makita kong nasugatan ang paa ko. Isang matipunong boses ang narinig ko mula sa likuran. Napasinghap ako at mabilis na napalingon sa likuran. Sandali akong natulala na mapagtanto kong siya ang binatang natanaw ko kanina. Nakangiti at malumanay itong nagtanong kung ayos lang ba umanaw ako. Marahan akong tumango at sinabi sa kanyang ayos lang ako. Sigurado ka? Nag-aalala muling niyang tanong. Oo, ayos lang talaga ako. Wika ko at nagmadali nang tumayo at nagpaalam dito. Sabay mabilis nang hinabol ang mga magulang ko at kapatid. Dahil sa kabang nararamdaman ay hindi ko na muling nilingon pa ang binata.
Oh, anong nangyayari sa iyo anak? Parang hinahabol ka ng sandamakmak dyan. Tanong ng aking ina at panandali ang nilingon ako. Wala po, Nay. Tugon ko. Medyo bilisan mo ang paglalakad anak. Maiiwanan ka namin eh. Uwi ka ng aking ina. O nga naman ate. Medyo mabagal ka na sa paglalakad Napag-iwanan ka na namin. Panunuyang wika ng kapatid kong babae. Pinandalatan ko siya ng mga mata at sinabing may natapakan lang ako kanina. Kaya naiwanan na nila akong maglakad. Pero kung hindi ako nakatapak ng nakausling bato at hindi nasugatan ng isa kong paa, kanina ko pa siya naunahang maglakad. Maraming palitan ng usapan ang ginawa naming dalawa ng kapatid kong malakas mang-asar. Kaya naman sinaway na kami ni tatay at sinabing wag nang mag-asaran pa at bilisan na lamang ang paglalakad. Iyon nga ang ginawa ko mga kaswang. Binilisan ko na lamang ang paglalakad. Pero bago kami lumiko ng daan, ay saglit na nilingon ko ang binatang nakasunod sa amin kanina. Subalit nang lingunin ko iyon, ay wala na akong nakitang taong nakasunod sa amin. Wala na ang gwapong binata. Baka nasa inyo na, de joke lang. Teka, sandali. Nasaan na siya? Nakasunod lang yun sa amin kanina. Sambit ko sa isipan. At sandaling iganala ang paningin sa buong paligid para hanapin ang binata. Imposible kasing lumihis iyon ang daan sa kadahilan ng kahit ilang buwan na akong hindi nakaakyat ng bundok, ay kabisado ko ang bawat daan. Alam kong simula kanina ay wala pa akong nakikitang palihis na daan. Kaya't napaka-imposibleng bigla na lamang nawala ang binata. Ano yon? Baka tumatae? Di joke lang. Isa pa, hindi siya pwedeng sumuot na lamang kung saan-saan. Gawa ng napakasukal at mga nagtataas ang mga puno ang nakapalibot. Ate Erwin halika na. Ano pa ba ang tinutunganga mo dyan? Tawag sa akin ang kapatid kong mapang-asar. Hindi pa siya nakontento, Sir Casper. Dahil talagang nilapitan niya pa ako at hinatak ng maglakad. Nang araw ngang iyon ay hindi mawala-wala sa aking isipan ang binatang nakita ko. Ewan ko ba, Sir Casper, pero may kung anong meron sa binatang iyon na siyang hindi maalis-alis sa isipan ko. Sa pagdaan ng mga araw ay naging abala na ako sa pagtulong sa tindahan ng aking ina. Kahit sa ganong paraan man lang ay makatulong ako sa mga magulang ko. Dahil pagkatapos ng bakasyon ko ay babalik na naman ako ng Maynila. At matagal-tagal na naman ako bago ko matulungan uli ang mga magulang ko. Ngunit magmula nang umakyat ako ng bundok ay palagi na akong nagkakasakit. Kung hindi ako nilalagnat ay may mga butlig-butlig na tumutubo sa balat ko. Tuwing ika-6 ng hapon o 3 ng madaling araw, ay pakiwari ko ay may mga matang nagmamasid sa akin mula sa kung saan. Kapag kasi sumasapit ng 6 ng hapon, habang nakaupo ako sa balkonahe, ay nararamdaman kong parang may nagmamasid sa akin. At kapag hinahanap ko naman kung sino ang nagmamasid sa akin, ay wala naman akong nakikita. Sa tuwing ganon ang mangyayari ay sumasabay rin ang pananakit ng buong kalamnan ko. Naaakalain mong binugbog ng sandamakmak. Nilokob na rin ng lamig ang buong katawan ko. Kaya naman hindi ako nakakatagal sa balkonaheng tumambay. O kaya naman kapag 3 ng madaling araw, sa hindi malamang dahilan ay bigla-bigla akong nagigising. At pagkatapos ay muli na namang mananakit ang kalamnan ko. At pakiwaray ko ay may nakatingin na naman sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko ba iyon o dulot ng sakit na nararamdaman ko o talagang totoong nangyayari. Hanggang sa isang araw, kasalukuyan akong nagbabantay sa tindahan nang hindi ko na malayang nakatulog na pala ako.
Sa araw na iyon ay wala ang aking ina. Dahil pinuntahan nito ang albularyo na titingin sa akin. Kung saan-saan na kasi niya ako dinadalang pampublikong paggamutan. Pero wala pa ring nangyayari. Lahat ng tumingin sa akin na walang makuhang sagot kung ano ang sanhi ng pagkakasakit ko. Halos maubos na ang perang tinabi ni nanay, pambili ng kung ano-ano at bayad sa check-up. Pero hindi pa rin ako gumagaling. May nakapagsabi namang patignan ako ng albularyo. Dahil sa baka mamaya ay may nagka-interes sa akin. Baka raw ay binarang ako o kaya ay kinulam. O kaya naman ay baka may natapakan raw akong nuno sa punso nang hindi ko napapansin. Hindi ko mapigilang matawa sa mga narinig kong haka-haka ng mga kapitbahay sa aking ina. May nakapagsabi pa ngang baka inaswang raw ako. At naging usap-usapan namang kaya raw ako nagkakasakit dahil sa inaswang ako. At kaya raw ako inaswang dahil sa buntis umano ako. Ay talaga. Gustuin ko mang magalit sa mga kapitbahay namang tsismosa. Kaya ngayon lang hindi ko magawa. Dahil palagi akong sinasabihan ng mga magulang kong hayaan na lamang ang mga kapitbahay naming mga marites na mahilig magpakalat ng mga maling impormasyon. Huwag ko na lang raw pansinin. Ang importante ay alam namin ang totoo. Isa pa, wala namang magawa ang mga iyon. At wala ring maitulong. Kaya huwag ko nang pag-aksayan ng panahon at oras. At yun nga. Balik tayo sa tindahan. Nang nasa kasarapan ako ng tulog, ay may narinig akong tumawag na pabakal. Pupungas-pungas na inangat ko ang ulo ko matapos kong magising. Nakangiting gwapong binatang bumungad sa akin matapos kong idilat ang mga mata ko. Saglit akong natigilan gawa ng pumasok kaagad sa aking isipan ang binatang nakita ko noong umakyat ako ng bundok kasama ang aking pamilya. Siya ang binatang yun? Sambit ko pa sa aking isipan. Nakangiting nagwikang binatang pagbilhan ko raw siya. May dumiba ka sa mukha. Kanina ka pa kasi nakatitig eh. Aniya. At mas lalo pang lumapad ang pagkakangiti. Muli ay kumabog na naman ang mabilis ang dibdib ko. At halos hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalo na noong muling nagtagpo ang aming paningin ng binata. Para akong kitikiting hindi mapakali. Anong bibilhin mo? Kinakabahan at naasiwang tanong ko sa kanya. Kaya nauutal ako. Tumititig din siya sa akin na para bang hinuhubaran ako. At dahil hindi ko na makayanan pa ang malagkit na titig na ipinakol niya sa akin, pakiramdam ko ay parang matutunaw ako sa kinatatayuan ko. Kung pwede nga lang humiling na lamunin na lamang ako ng lupa para sa isang iglap lang, ay mawala na ako sa paningin ng binata, ay hiniling ko na. Sa malumanay at malambing na boses, ay tinuro niya sa akin kung ano ang bibili niya. Nang maibigay na sa kanya ang mga pinamili niya, ay malambing na tinanong niya ako kung ano ang pangalan ko. Kunwari tinarayan ko siya, Sir Casper. Ayoko kasing ipahalata sa kanyang medyo natataranta at kinakabahan ako. Bakit mo tinatanong kung ano ang pangalan ko? Kunwari inis na tanong ko sa kanya. Ang sungit mo naman. Tinatanong ko lang naman kung anong pangalan mo. Tugon ng binata. Bakit nga? Nagmamadali ka kasi nung nakaraan. Kaya hindi ko na itanong ang pangalan mo. Tanong niya. Nakaraan? Sambit ko at napapaisip. Oo. Doon sa daan paakyat ng bundok. Naalala mo yung nilapitan kita at tinanong kung anong nangyari sa'yo at ayos ka lang ba? Noon ko pa sanang gustong magpakilala sa iyo eh. Kaya lang ay nagmadali kang maglakad kaya hindi na kita hinabol. Aniya. Sumagi sa isipan ko ang tagpong iyon.
Napalatak naman ako at nagwiwi ka ng, "Ah, oo nga pala, naalala ko na. Pasensya ka na ha. Rowena nga pala. Pero Wayne na ang palayaw ko, kaya Wayne na lang ang itawag mo sa akin." Tugon ko at inilahad ang kamay. "Ikinagagala kitang makilala, Wayna. Ako naman si Marco." Nakangitingwi ka ng binata at tinanggap ang pakikipagkamay ko. Sa di malamang dahilan ay para bang may kung anong bultahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan ko noong maglapat ang mga palad naming dalawa ng binata. Kaagad na napabitaw ako at nahihiyang ngumiti sa binata. "Pwede ba ako makipagkaibigan sa iyo?" Tanong ni Marco. Oo, pwede naman. Pwedeng-pwede." Tugon ko nang nakangiti. "Ayun, maraming salamat ha. At pumayag kang maging kaibigan ko. Alam mo kasi ilang araw na akong nag-iisip kung paano lumapit sa iyo para makipagkilala at maging kaibigan ka. Buti na lang talaga at nilakasan ko ang loob kong lumapit sa iyo ngayon. Dahil kung hindi, baka hindi na ako magkaroon pa ng pagkakataong makilala ka." Aniya, at hindi maalis-alis sa mukha nito ang kagalakang nararamdaman. "Bakit naman?" Tanong ko. Humugot muna ng malalim na hininga ang binata. At nagwikang natatakot umano siyang lumapit sa akin para makipagkilala at makipagkaibigan. Dahil sa baka hindi ko siya papansinin at mapapahiya lamang siya. Isa pa, sino lang ba naman siya para pag-aksayan ko ng oras at panahong makipagkilala? "Ano ka ba? Para ka namang timang. Hindi naman ako ganong babae." Ani ko. Matapos nga naming makapag-usap ay nagpaalam na ang binata. Babalik na lang raw siya uli sa susunod kapag may bakante na akong oras para ayain niya akong mamasyal. Sagot niya raw lahat, kaya huwag akong mag-alala. At saka ipakilala niya raw ako sa mga magulang niya at sa iba niya pang mga kaanak. Tanging pagtango lang naman ang naging tugon ko. Nang makaalis na si Marco, ewan ko ba, muli na namang sumama ang pagkaramdam ko. Kung kaya tumupo na muna ako at nagpahinga. "Wayna, anak, gumising ka na. Anak, Wayna." Rinig kong tawag ng aking ina na siyang dahilan kaya't nagising ako. Nang maidilat ko ang mga mata ay bumungad sa akin ng aking inang nag-aalala. Tinanong ko pa siya kung anong oras na. Hindi ko kasi namalayang nakatulog pala uli ako matapos bumili si Marco. "Hapon na anak, pasensya ka na at hindi ako nakabalik kaagad ha. Alam mo kasi, nasiraan kasi ang sinasakyan ko noong papunta ako sa bahay ni Mang Ben." Tugon ng aking ina. "Ano ho? Hapon na?" Takang tanong ko. Dahil sa pagkakaalala ko, ay mga bandang 9:00 pa lamang ng umaga noong nagkausap kami ni Marco. At parang wala namang ilang minuto nung nakaidlip ako. "Oo, hapon na. Bakit parang nagtataka ka? Huwag mong sabing maghapon kang tulog." Uwi ka ng aking ina at saglit na tinitignan ako. Wala po, Nay." Tanging tugon ko na lamang. Gawa ng nasa isip kong baka nga napahaba lang ang tulog ko. At inakala kong kakaidlip ko lang. Lumapit naman biglang kapatid ko at sinabi niyang tulog na tulog daw ako. Dahil kaya ng tawag daw ng mga bumibili sa akin ay hindi daw ako magising-gising. Lalo na noong tanghali na niyaya kaming kumain. Pero ungol lang daw ako ng ungol. Kaya hinayaan na lang daw nila ako. At ang isa ko na lang kapatid ang nagbebenta tuwing may tumatawag na customer. Nilapitan ako ng aking ina at sinabihang uminom na ng gamot dahil tumataas na naman umano ang lagnat ko. "Uminom ka ba ng gamot kaninang tanghali, anak?" Tanong niya.
Umiling ako at sinabing hindi pa. Hindi ko kasi namalayan ng oras na hapon na pala. At hindi rin ako nagising nung ginising nila ako. Tumango naman ang aking ina bago inabot ang gamot. Pagkatapos kong kumain ng tinapay, uminom ako ng gamot at sinabay ko ito sa Royal. Sinabihan niya akong pumanhik na sa silid ko at magpahinga na muna para maibsan ang pagtaas ng lagnat ko. Hindi na ako tumugon sa aking ina. Sa halip ay dumiretso na ako sa silid ko at humiga na. Hindi ko alam, Sir Casper, kung bakit kahit na inabot na ako ng hapon sa kakatulog, pakaramdam ko ay parang hapong-hapo pa rin ang katawan ko. At para bang naglakbay ako ng pagkahaba-haba. Medyo masakit na rin ang katawan ko kaya naman pagpasok ko ng silid ay pabagsak akong nahiga sa malambot na higaan at ipinikita ang aking mga mata. Wala pang mga ilang minuto ay tuluyan ng dinuyan ang aking diwa hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Hindi naglawan ay nagising ako dahil sa boses ng isang matandang lalaking naririnig ko. Pamilyar sa akin ang boses na yon at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Nang idilat ko na ang mga mata ay mataas na ang sinag ng araw na tumatama sa aking muka. Hindi ko na rin naririnig ang boses ng isang matandang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ko. Kaya naman bumangon na ako at nagbandali ng lumabas ng silid. Habang naglalakad nga ako ay papunta sa banyo para maghilamos, pagkaramdam ko ay parang kakaiba ang atmosfera ng buong paligid. Napakatahimik rin at tila wala akong naririnig na ingay, kundi mga huni ng ibon at tunog ng ibang hayop na aakalain mong nasa kalagitnaan kami ng bundok na ninirahan. Sandali ko pang sinipat ang silid ng mga kapatid kong lalaki. Wala na sila at nakatupi na ang pinaghigaan nila. Indikasyong gising na ang lahat at tanging ako na lamang pala ang nahuling magising. Ewan ko ba, napakabilis na mga oras para sa akin ang mga sandaling iyon. Nagilamos muna ako sa banyo at inayos ang aking sarili bago pumunta sa kusina. Magandang umaga anak, gising ka na pala. Masayang bati sa akin ng aking ina at ipinagtimpla niya ako ng kape nang madatnan ko siya. Kumusta? Masarap bang tulog mo kagabi? Hindi ka na nakakain ng hapunan? Tanong niya at hindi pa rin maalis-alis ang mga ngiti sa labi. Medyo nawiwarduhan ako sa kinikilos ng aking ina ng mga sandaling iyon. Gawa ng hindi niya naman gawaing ipagtimpla ako ng kape sa umaga. Isa pa, parang may kakaiba sa kanyang gawa. Nang hindi talaga mawala-wala ang mga ngiti niya sa labi. Nawari ba'y masayang-masaya siya? Nay, anong meron at mukhang masayang-masaya kayo ah? Tanong ko sa aking ina. Kinindatan niya lang ako sabay umingos patungo sa likuran ko. Kagad naman akong napalingon sa itinuro niya. Nanlaki ang mga mata ko at saglit na hindi nakagalaw sa kinatatayuan. Nang makita ko ang binatang nakatayo na nasa aking likuran. Marco, ikaw ba yan? Teka, sandali lang. Bulalas ko. Hindi ko na alam kung ano ang mga pinagsasabi ko dahil sa naguguluhan ako ng mga sandaling iyon. Isa pa, papaanong nakapasok sa loob ng bahay si Marco? Ang ibig bang sabihin nito ay magkakilala silang dalawa ni nanay? Ay nako, Sir Cas. Gulong-gulo na talaga ang isipan ko at hindi ko na alam kung ano ang mga kasagutan sa tanong ko. Kung itatanong mo kung magkakilala ba kami ng inang mo, ang sagot ko ay oo. Magkakilala kami. Wika sa akin ni Marco. Sumabat naman ang aking ina at nagsabing kilala niya raw si Marco. Nung minsan kamuntika na siyang pagnakawan ng pera sa palengke, mabuti na lamang at tinulungan siya ni Marco.
Ikaw naman anak, hindi mo naman sinabi sa aking may nakilala ka palang binata. Aba tignan mo naman, bagay na bagay kayong dalawa. Wika pa ng aking ina. Sabay tapik sa balikat ko. Siya, doon na kayo sa sala mag-usap at ipaghahanda ko lang kayo ng makakain. Nakaramdam ako ng giya sa ginawa ng aking ina. Kaya naman hindi na ako makapagsalita pa. Sumunod na lamang sa sinabi niya. Nang nasa sala na kami, ay hindi inalis ni Marco ang tingin sa akin. Titig na titig siya kaya naman parang gusto ko na namang hilingin na sana ay lamunin na ako ng lupa. Dahil sa hiyang nararamdaman. Maraming mga bagay ang mga ikwento sa akin ang binata. Ikinukwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya at nais niya akong ipakilala sa mga ito. Kaya sana'y paunlakan ko umano ang paanyaya niya. Sandali lang, bakit mo ako ipapakilala sa pamilya mo? Ang ibig kong sabihin, kakakilala lang natin nakaraan di ba? Kaya bakit mo ako ipakilala sa kanila? Alam mo kasi nahihiya ako eh. Wika ako at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Sa malambing na boses ay sinabi niya sa akin na balak niya akong ligawan. Unang tingin niya palang raw sa akin ay nakuha ko na kaagad ang atensyon niya. Kaya naman gusto niyang formal akong ligawan at maipakilala sa kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Kaya naman saglit akong napapaisip at napatulala. Maya-maya pa ay lumabas na ang aking ina at inaya kaming kumain na dahil nakahanda na raw ang pagkain. Iho, Marco, dito ka na muna kumain ng agahan ha. Bilang pasasalamat ko sa pagligtas mo sa akin kanina doon sa kamay ng walang hiyang snatcher. Wika pa ng aking ina na siyang ikinagulat ko at ikinakunot ng aking noo. Snatcher po? Ang akala ko baka muntikan lang kayong pinagnakawan ng pera, Nay. At saka may snatcher na ba dito, Nay? Uso na pala yan dito? Nagugulo ang tanong ko. Napansin kong saglit na natigilan ng aking ina. Sabay ikinumpas ang kamay na waribay, may binugaw na langaw sabay sabing. Ayun na nga, kamuntika na akong pinagnakawan ng pera. Kasi tinutukan ako ng kutsilyo at pilit na kinukuhang pitakang hawak-hawak ko. Mabuti na lang at dumating si Marco at hindi nagkatubiling tinulungan ako. Ganon pala yun. Tanging sambit ko na lamang. O siya, ano pa bang hinihintay nyo? Tara na sa kusina at kumain na tayo. Masamang pinaghihintay ang grasya. Ayang muli ng aking ina. Sige po, susunod na ho kami ni Wena. Tugon ni Marco. Tumayo naman ako at sumunod na sa aking inang nagpatiuna ng maglakad papunta sa kusina. Kasunod ko naman si Marco. At nang nasa kusina na kami ay, kaagad na akong pumesto para kumain. Nakita kong nilagang karne, adobo at menudo ang niluto ng aking inay. Nay, anong meron? At bakit marami kang niluto? May handaan po ba? Kaarawan nyo? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ko kaarawan anak, tugon niya. Kaarawan ni tatay? Umiling ang aking ina at nagsabing hindi rin umano. Kaarawan ni Bunso, Nay? Tanong kong muli. Hindi rin anak, mali ka dyan, aniya. Kung ganoon, kaninong kaarawan, Nay? Imposible naman kaarawan ko malayong malayo pa naman ang birthday ko. Kunot noong tanong ko. Bakit? Masama bang magluto ng marami kahit hindi espesyal na araw? Aniya at nakangiting sinandukan ako ng pagkain. Ewan ko na iha pero nawiwarduhan talaga ako. Sambit ko. Dahil sa totoo lang mga kaswang, hindi naman mahilig magluto ng marami ang aking ina. Kung walang espesyal na okasyon o kaya ay kaarawan. Makakapagluto lang kami ng karne noon kapag piyesta
o di kaya may kaarawan. Kaya takang-taka talaga ako at hindi ko alam kung ano nga ba ang nangyayari sa aking ina. Para siyang sinapian ng kung ano. Oo nga po pala, Nay. Si tatay tsaka mga kapatid ko, Nay. Nasaan po sila? Bakit parang tayong tatlo lang ang nandito? Tanong ko pa. Sila ba? Ano, may pinuntahan ang tatay mo at sinama ang mga kapatid mo. Tugon ng aking ina at saglit na sinipat si Marco. Tumangaw-tangaw na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Una akong sumandok sa nilagang baboy. Nalanghap ko kasi ang napakabangong amoy. Kaya't naaakit akong tikman iyon. Noong humigop na ako ng sabaw ay sandali akong nasamid. Gawa ng walang lasa ang nilutong ulam ng aking ina. Parang hindi niya naman nilagyan iyon ng pampalasa. Kahit asin man lang ay wala talaga akong nalasahan. Nay, nilagyan mo ba to ng asin? Bakit ang tabang? Bulalas kong tanong. Nakita kong biglang nag-iba ang ekspresyon ng itsura ni nanay na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Sumama ang kanyang muka at tumalim ang mga titig na ipinukol niya sa akin. Kaya naman napamaang ako at napatitig sa aking ina. Kung hindi pa tumikim si Marco, ay hindi aalisin ng aking ina ang mga titig na ipinukol niya sa akin. Pasensya ka na, anak. Hindi kasi magandang pakaramdam ko, kaya hindi ko nalalasan ang niluto. Biglang wika ng aking ina sa malumanay na boses. Sige po, Nay. Kukuha na lang po ako ng asin. Wika ko at mabilis nang tumayo para kumuha ng asin. Pagtayo ko ay mabilis na nagsalita ang aking ina at nagwikang wala na raw kaming asin. Ano kasi anak, naubos na kanina ang asin. Kaunti na lang kasi yon nung nagluto ako. Pasensya ka na, hindi ko napansin, kaya hindi ko na isama sa mga bilihin. Wika niya. Sige na, kumain ka na dahil lalamig na ang pagkain. Dagdag niya pang wika. Umupo na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Sumeryoso na kasi ang mukha ng aking ina at hindi na kumikibo magmula nang humingi ako ng asin. Kahit na walang kalasa-lasang pagkaing nakahain sa pagkainan, ay pinilit ko na lamang na tikman ang mga binigay sa akin ni nanay. Matapos namin kumain ay tila nag-iba ng pakikitungo sa akin ng aking ina. Mas naging magiliw siya kapag kinakausap niya si Marco. Nung umalis na si Marco, ay walang sabi-sabing naglakad na papasok sa silid ng kwarto ang aking ina. Kakausapin ko pa sana siya tungkol sa kakaibang ikinikilos niya, pero bigla niya lang akong pinagsara ng pinto. Takang-taka talaga ako ng mga sandaling iyon, gawa ng hindi niya man lang tinanong kung magaling na ba ako, o kaya naman ay kumusta ng pagaramdam ko. Bumalik na lamang ako sa silid ko at hinintay na lamang ang pag-uwi ng mga kapatid ko at ng aking ama. Naisip ko kasing baka wala lang sa hulog ang aking ina noon, o kaya naman ay baka hindi niya nagustuhan ang komento ko kanina tungkol sa nilutong pagkain niya. Makalipas na lamang ang mahabang oras ay hindi pa rin umuwi ang mga kapatid ko. Pati si tatay ay wala pa. Sa pagpatak ng alas 5 ng hapon ay kumatok sa pintuan ng aking ina. Nang mapagbuksan ko siya ay nakangiti na siya at sinabing magbihis umanaw ako dahil nasa labas ng bahay si Marco. Tinanong ko siya kung bakit kailangan kong magbihis ng maayos-ayos na damit at ano ang kailangan ni Marco. Hindi ko alam, nak. Siguro aayaan kanyang lumabas. Tugon niya at ngumisi ng makahulugan bago ako iniwan. Nagtataka man ay nagbihis na lamang ako. Pero simple lang ang sinuot ko. Gawa nang wala naman akong alam kung aayain ba ako ni Marco, gaya ng sinabi ni nanay. O baka naman nagbibiro lang siya. Nang matapos na akong magbihis,
ay lumabas na ako ng kwarto. Pagkarating ko sa sala ay saglit akong natulala at biglang kinabahan. Sa kadahilan ng nakita kong tila ba nag-iba ang kamay ni Marco. Sa paningin ko, Sir Casper, ay bigla yung nagkaroon ng mga ugat. Naaakalain mong punong nakatayo sa loob ng bahay. Nang tignan ko rin ang kanyang mukha ay naging isang mabalasik at nakakakilabot iyon pagmasdan. Beruin mo ba namang hindi pangkaraniwan ang tangkad nito at may mapapayat na pangangatawang, may mga ugat at para siyang agta. Sobrang napakaitim ng kanyang balat at may mapupulang mga mata. Basta, Sir Casper, masasabi ko na mga oras na yon na para akong nakakita ng isang demonyong umahon mula sa impyerno. Maging ang aking inang kasalukuyang kinakausap ng binata ay kaparehong-kapareho rin ang wangis niya. Kaya naman sa hindi sinasadya ay sumalampak ako ng upo sa sahig. Dahilan kaya sabay na napatingin sa akin ang dalawa. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Boses ng aking ina mula sa likuran. Teka, paano ho kayo napunta sa likuran ko, Nay?" Kabadong tanong ko habang tinutulungan ako ng aking inang tumayo. "Malamang nanggaling ako sa kusina. Ano ba kasi ang nangyayari sa'yo at bakit bigla ka nalang umupo dyan sa sahig?" Muling tanong niya. Mabilis na tinignan ko ang pwesto kung saan ko nakita ang dalawang nilalang na may nakakatakot na wangis ang nag-uusap kanina bago ako napaupo sa sahig. Wala na iyon sa kinaroroonan, kaya naman mas lalo akong nangilabot at talagang nagtaasan na ang mga balahibo ko sa buong katawan. Sa isip-isip ko, Uniemas, mayroong hindi tama sa bahay na to. Hindi na tama itong nangyayari. Alam ko yon. Alam kong may mali talaga gawa ng hindi ako maaaring magkamali sa mga nakita ko. "Anak, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? At para kang nakakita ng multo." Ano, may nakita lang ako." Tugon ko. "Nakita? Ano naman ang nakita mo?" Tanong niyang muli at tinitigan ako. Ano po? Wala po yun, Tay." Tugon ko. Nang tignan ko si Marco ay natanaw kong papasok pa lamang siya sa loob ng bahay. Na ang ibig sabihin lang nito ay hindi magkausap ang dalawa. Pero sino ang nakita ko kanina? "Umayos ka. Nandyan si Marco, nakakahiya sa bisita mo." Rinig kong wika ng aking ina sa mahinang boses. Medyo napawi lamang ang kabang nararamdaman ko nang makita kong nakakangiting lumapit sa akin si Marco. At para bang nagtataka siya kung ano ang nangyari sa akin. Nang makalapit na nga siya ay tinanong niya pa ako kung napano ako. Dahil sa halo-halong nararamdaman ay sinabi ko na lamang sa kanyang may natapakan lang ako. Kaya nadulas ako. Sinabihan niya naman akong mag-iingat raw ako sa susunod. Dahil baka mamaya ay mapilayan raw ako. "Ano nga palang ginagawa mo dito?" Tanong ko sa kanya. Dahil sa kaninang umaga lang ay nasa bahay namin siya. Tapos nandito na naman ulit. "Hindi pa ba nasabi sa'yo ng nanay mo?" Nakakangiting tanong niya. Sabay tingin na makahulugan sa aking ina. Anong sasabihin?" Kabado pa ring tanong ko. "Ano ka ba naman, anak? Di bang sabi ko sa iyo may lakad kayo ni Marco ngayon, kaya pinagbihis kita? Nakalimutan mo na ba?" Biglang sabi ng aking ina na para bang may takot siyang nadarama kay Marco. Oo, nasabi nga sa akin ni nanay yon." Tugon ko. Magsasalita pa sana uli ako nang mabilis na akong pinagtulakan ng aking inang umalis na raw kami ni Marco. Dahil baka gabihin na raw kami sa daan. "Sige na, umalis na kayo." Wika ng aking ina
at hindi niya na ako hinayaan pang makapagsalita. Sumunod na nga ako sa binata dahil sa talagang ipinagtutulakan na ako ng aking ina. Huwag ka nang mag-alala pa sa tatay mo. Ako na ang magsasabi sa kanya. Ipagpapaalam kita mamaya sa kanya pag-uwi niya. Pabol pang wika nito. Napapailing na lang din ako dahil sa kakaibang ikinikilos ng aking ina. Nang tignan ko naman ang binata ay nakangiti lamang siya at sinasabayan akong maglakad. Humingi naman ako sa kanya ng pasyensya dahil sa ginawa ng aking ina. Kako, nakakahiya ang ginawa ni nanay. Ipinagtulakan ba naman ako sa kanya? Ngumiti lang ang binata at nagsabing ayos lang umano yon. Walang problema sa kanya ang ginawa ng aking ina. Kung tutuusin nga ay gusto niya nga raw umano yon. Teka, saan nga pala tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Sa bahay namin. Maiksing tugon niya. Sa bahay niyo? Sandali lang, parang nakakahiya namang pumunta sa inyo nang ganito lang ang suot ko. Uwika ko sa kanya. Ano ka ba? Hindi naman sa panlabas na kaanyo ang tumitingin ang aking ina. Tsaka huwag ka mag-alala. Mababait sila. Ani at hinawakan na ang kamay ko. Napakislot naman ako nang lumapat ang palad ng binata sa kamay ko. Pero, ewan ko ba? Kung bakit ang mga sandaling iyon ay tila ba wala akong kakayahang umindi o tumanggi sa mga sinasabi ng binata. Tahimik lamang akong nakasunod sa kanya. Sa paglipas ng ilang sandali, habang naglalakad ay labis-labis ng pagtataka ko sa kadahilan ng parang papunta na kami sa liblib na lugar. Kanina pa kasi kami naglalakad pero wala na akong napapansing mga kabahayang nadadaanan. Magtatanong pa sana ako pero sa hindi mawaring dahilan ay parabang biglang nabahag ang buntot ko at nawalan ako ng kakayahan para magsalita. Maya-maya pa ay gayon na lamang ang pagkamangha ko nang tumambad sa amin ang napakalaking bahay na animoy malabong galaw. Sa bungad pa lang ng bahay ay may mga nakakita na akong magagarang sasakyan na ni minsan ay hindi ko pa nakakita sa tanang buhay ko. Magaganda rin ang mga disenyo ng mga kagamitang nasa gilid ng bahay at masasabi kong sobrang napakalawak ng bakuran at maraming mga naglalakihang puno sa bawat gilid. Sa totoo lang, Sir Casper, nang makita ko kung gaano kagarbo ang bahay ng binata, ay hindi ko na naitago pa ang pagkamangha ko at hindi lubos maisip na sa tinagal-tagal ko na sa baryo naming naninirahan ay may ganong klaseng bahay pala ang nakatago sa lugar namin. Bahay niyo to? Manghang tanong ko. Tumango ang binata at sinabi niya sa aking pumasok na kami. Sa pagpasok nga namin ay mas lalaw pa akong namangha dahil sa tumambad sa akin ang napakagarang mga sasakyan at kagamitan pang iba. Hindi ko napigilang mapatingin kay Marco na puno ng pagkamangha. Bigla tuloy akong nilukuban ng hiya at hindi mawari kung ano ang gagawin ko. Maya-maya pa ay may lumabas na matandang maraming kolorete sa muka. May suot na magaganda at mukhang mamahaling alahas. Mukha tuloy akong atsay nang tuluyan ng lumapit sa akin ang matandang donya at magiliw na nakipagbeso-beso. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon namin sa iyo, iha. Alam mo bang gustong-gusto na kitang makilala? Palagi ka kasing naikwento sa akin itong anak ko. Masayang wika sa akin ng matanda at iginaya na ako papasok sa loob ng bahay. Magiliw naman ang matandang nakapagkilala rin sa akin. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay mas lalo pa akong humanga. Gawa ng napakarami ng mga magagarang ilaw ang nakikita ko at ang gaganda ng mga kagamitan. May mga nakikita rin ako mga antigong kagamitan. Ngunit may agam-agam ako sa sarili.
kahit gaano kaganda at kagarbo ang mga bagay na nakita ko ay parang may mali. Pakaramdam ko ay parang may panganib na nakaabang. Nang ilibot ko ang paningin ko sa buong paligid, ay nakaramdam ako ng kilabot at takot na nararamdaman. Napahinga ako ng malalim at pasimpleng tinignan ng pintuan. "Tara na sa kusina, iha. Naganda ako ng makakain," wika ng matanda. "Sige po," tugon ko at sumunod na. Noong nasa kusina na kami ay bumulaga sa akin ang napakaraming pagkain. Iba't ibang klaseng putayang pagkain ang nakahain sa pagkainan. At lahat ng iyon ay parang masasarap tikman. Agaran na akong pinaupo ng matandang babae, samantalang ang binata namang si Marco ay nasa tapat ng mesa paharap sa gawi ko. Dahil sa hindi pa naman ako nagugutom, kung kaya't ang prutas na nasa mesa na muna ang una kong kinain. Nakangiti namang pinagmasdan ako ng matanda at ni Marco, na para bang inaabangan nila ang bawat ginagawa ko. "Ito, iha, kainin mo. Masarap to," giit ng ina ni Marco. At pilit na inaabot sa akin ang kaning kulay itim. Akmang kukunin ko na sana ang kaning inabot sa akin ng ina ni Marco, nang bigla akong nakarinig ng boses mula sa aking isipan. Pinagbabawalan akong kumain ng kahit anong iaalok sa akin. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang boses ng matanda. At parang pamilyar talaga sa akin ang boses na iyon. "Iha, kunin mo na to," muling wika sa akin ng ina ni Marco. Nang matigilan akong kunin ang inabot niyang kanin. Pasensya na po, tita, pero hindi pa po kasi ako gutom. Ayos na to sa akin ang mga prutas," wika ko sa matanda at ipinakita ang hawak-hawak kong mansanas. Matapos kong sabihin iyon, ay nakita kong biglang sumama ang tingin sa akin ni Marco at ng ina nito. Kinuha ni Marco ang platong may lamang kaning itim at pinilit ako nitong kumain. Kulang na lang ay isubsob sa mukha ko ang pagkain. Nung una ay malumanay pa akong tumanggi sa alok niya at sinabing hindi ako kakain, gawa ng busog pa ako. Medyo nakaramdam ako ng inis sa ginawa ng binata. Subalit ipinilit niya pa rin sa aking kainin ang pagkaing inabot niya. Ang akala ko pa naman kanina ay ipapakilala niya lang ako sa pamilya niya at kaunting kwentuhan. Tapos babalik na kami sa bahay. Pero bakit yata tila naipit ako? Nang muli akong tumanggi ay doon na biglang nag-iba ang lahat. Ang kaninang maganda at magarbong bahay ay bigla na lamang iyong nag-iba. Sa gulat at takot na nararamdaman ko, ay mabilis pa sa 4:00 akong napatayo at tinilibot ang aking paningin sa buong paligid. Isang nakakapangilabot na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid at nang tignan ko kung saan yun ang gagaling, ay nanlaki ang mga mata ko at talagang nilokob na ako ng kilabot, Sir Casper. Gawa ng siguradong sigurado na talaga ako sa ang nakita ko kaninang malademonyong itim na nilalang sa bahay namin ay ang binatang si Marco at ang matandang nagpakilalang ina nito ay kaparehong-kapareho rin ng wangis nito. Sa takot ko ay biglang nanigas ang mga tuhod ko at walang ano-ano ay sumalampak ako sa lupa at hindi inalis ang tingin sa itim na nilalang na ng mga oras na iyon ay naghuhuramentado na sa galit. Nagwawala ito na para bang may kaaway ng hindi ko nakikita. Samantalang ang ina naman itong may nakakapanghilakbot na wangis ay mabilis na akong nilapitan at walang pag-alinlangang sinakal ako sa leeg. Impit na napahawak ako sa kamay ng nilalang para alisin mula sa pagkakasakal sa leeg ko at pilit na humihingi ng tulong. Pero batid kong kahit anong gawin kong paghingi ng tulong ay wala namang makakarinig sa akin at walang makakakita.
Gawa ng napakadilim ng buong paligid at parang nasa kaloob-looban kami ng kuweba. Nanlilisay ka mga mapupulang mga mata ng nilalang habang gigil na gigil akong sinasakal sa leeg. Habang patagal ng patagal, ay mas lalo kong nararamdaman ang higpit ng pagkakasakal sa akin ng nilalang. Kung hindi ka namin makukuha, mas mabuti pang walang makikinabang sa'yo. Galit na wika sa garalgal na boses ng nilalang. Napapikit na lamang ako at nagdasal sa isipang sana'y may makakapagligtas pa sa akin. Alam kong huli na pero sana ay bigyan pa ako ng ikalawang pagkakataong magpatuloy sa buhay. Mangiyak-ngiyak na ako ng mga oras na iyon at kinakapos na ng hininga. Nang indilat ko ang mga mata at sipati ng isa pang nilalang, ay nakabulagta na yun sa lupa at parang naghihingalaw na rin kagaya ko. Malakas namang umatungal ang nilalang na sumasakal sa akin habang nakatingin sa kasamahan nitong nagkikikisay at para bang pilit pa rin itong nakikipagdigma. Pero hindi ko alam kung sino ang kumakalaban dito. Bago pa man ako mawala ng malay, gawa ng kapos na talaga ako sa paghinga, ay may namataan akong matandang lalaking nakikipaglaban sa nilalang na nakahandusay. Sa paglipas ng mga sandali ay napasinghap ako ng malalim na hininga at umubo nang magising ako. Sobrang sakit ang buong katawan ko at para akong binugbog ng sandamakmak. Bumungad sa akin ang nag-aalalang mga magulang ko at mga kapatid. Nang tignan ko naman ang matandang may hawak na latang may lumalabas na usok at nagbubuga iyon ng napakabahong amoy, ay nanlaki ang mga mata ko nang maalala kong siya ang matandang lalaking nakita ko bago ako mawala ng malay kanina. Kapareho rin ng boses na nagdidiktang wag akong kumain kapag may nag-abot sa akin ng pagkain. Kaagad naman akong niyakap ng aking ina at hindi niya napigilang mapaiyak. Nay, bakit po kayo umiiyak? Paos ang boses na tanong ko. Sinabi niya naman sa aking labis-labis na ang kanilang pag-aalala dahil sa magdadalawang linggo na akong hindi nagigising. Lahat ng albularyong tumitingin sa amin ay sumuko na dahil sa hindi nila nakayanang kalabanin ang itim na nilalang na gustong kumuha sa akin. Magdadalawang linggo? Anong araw na ba ngayon, Nay? Pagtatakang tanong ko. Nang banggitin ng aking ina kung anong araw na, ay doon na ako halos hindi makapaniwala dahil sa wala pa akong isang linggo sa bakasyon. Dahil sa tama nga ang sinasabi niya, pero kasi parang pagaramdam ko ay isang araw lang nangyari ang lahat ng kaganapan. Kaya papaanong umabot ng halos 2 linggo. Pasalamat ka at naabutan pa kita, iha. Dahil kung nahuli lang ako ng bahagya, tiyak tuluyan ka nang makuha ng itim na nilalang. Rinig kong wika ng albularyong matanda. Ano pong ang ibig niyong sabihin, Noong? Tagang tanong ko. Natipuhan ka ng engkantong itim at gusto ka niyang kunin at dalhin sa kaharian niya para gawing asawa. Tugon nito. Ano ho? Asawa? Hindi makapaniwalang sambit ko. Tumango ang albularyo at sinabing mabuti na lamang. At bago pa man mahuli ang lahat, ay nalaman niya kaagad kung saan naninirahan ang engkantong itim na yon. Natunto niya ang tirahan nito, kung kaya tagumpay na nabawi niya ako. Tinanong ko naman siya kung saan nakatira ang engkantong sinasabi niya. Anya pa, naninirahan umano sa malaking balete na malapit sa daang palagi naming madadaanan ng aking ama paakyat ang bundok. Mukhang nabigani umano ang engkantong itim, kaya naman binalak ako nitong kunin
At talagang gumawa pa talaga ito ng paraan para makalapit sa akin. Matapos isalaysay sa akin ng albularyo kung paano niya tinalo ang itim na engkanto, ay doon ko pa lamang naalalang saglit pala akong umupo sa paanan ng balayteng, sinasabi nito. Gawa ng nakaramdam ako ng paghapon noon at isa pa ay natalisod ako sa bato nung umakyat kami ng bundok. Doon ko rin nakita ang binatang nagpakilalang Marco. Para hindi na ako balikan pa o lapitan ng ibang nilalang, mapaaswang man o engkantong iba, o anumang elemento, ay binigyan niya ako ng kwintas ng San Benito. Palagi ko raw yung isuot saan man ako magpunta para wala nang magtatangka pa sa buhay ko. Huwag mo na ring alalahanin yung mga sugat na binigay sa iyo ng engkantong iyon. Dahil unti-unti ko nang lulunasan iyan. Mga 3 araw lang na magpabalik-balik ako rito para gamutin yung mga butlig at galis sa katawan mo. Gagaling na yan at tuluyan ang mawawala at hindi na mababakasan ng marka sa balat mo. Anya pa, matapos ibaba ang insensong hawak-hawak niya. Matapos akong gamutin ng albularyo, Sir Casper, ay hindi na pumayag pa si tatay na sumama ako sa kanyang umakyat ng bundok. Maging ang iba mga kapatid kong babae ay pinagbabawalan niya rin. Nang ikwento ko naman sa aking ina ang tungkol sa naranasan ko, noong sinabi niyang magdadalawang linggo na akong hindi nagigising, ay hindi siya halos makapaniwala. Sinabi niya pang marahil ay mga nagpapanggap o nagbabalat kayo lamang ang mga engkantong iyon para linlangin ako. Mabuti na lamang at hindi ko kinain ang itim na kaning pilit na inaalok sa akin ng itim na nilalang. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ay mga ilang araw pa akong ginamot ng matandang albularyo hanggang sa tuluyan na akong nakarecover. Subalit katakot-takot na trauma pa rin ang naging balik sa akin noon. Na sa tuwing makakakita ako ng malalaking puno, kahit nasa malayo pa ito, ay talagang nanginginig ako. Pero kalaunan naman nung nakabalik ako ng Maynila, naging okay din naman at halos nakakalimutan ko na rin ang karanasan ko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po, naway isa ito sa mapili ninyong maibahagi sa inyong channel. Hindi man ito masyadong nakakatakot, gaya ng karanasan ng iba mga sender na nagpapadala sa inyo. Pero batid kong may matutunan kayong aral sa kwento kong ito. Yun ay huwag ka agad magtiwala sa taong kakakilala mo pa lang o huwag basta-basta tanggapin ang mga inaalok sa iyo, lalo na pagdating sa pagkain. Alright. Muli po, Erwina ng Kapis. Yeah.